Sa mga magtatanong po kung magkano po yung sinahod ko, ang naisahod ko nga po pala is So magandang araw po sa inyong lahat. Papunta po ako ng JP Post para po i-withdraw yung sinahod ko ngayon sa YouTube. Bale mamaya i-share ko po sa inyo kung magkano po yung sinahod ko. Lapit lang naman po kasi yung JP Post dito kung saan po tayo mag-withdraw ng pera. Kaya naisipan ko na lang po na lakarin na lang ito kasi sobrang lapit lang po ito sa bahay namin. So nakikita nyo po dito is buwabagyo po. Kaya ilang araw na rin po kasing umuulan dito na walang tigil. Pero as of now po, medyo umaambon po. Kaya in case po na umulan bigla, dala-dala ko po itong payong ko. Kaya sa lahat po ng nakatira dito, keep safe everyone po dahil buwabagyo na ulit po dito sa Japan. And nandito na po tayo ngayon sa JP Post. Ayan, open naman po kasi yung ATM machine dito ng Sabado, pero pag Sunday, sarado po. Yan, dito pa tayo mag-withdraw guys. Kakauwi ko lang po ng bahay at galing nga pala ako sa JP Post kung saan nag-withdraw po ako ng sahod ko sa YouTube. Sa mga magtatanong po kung magkano po yung sinahod ko, eto na po. Ang naisahod ko nga po pala is, eto po, 16,058 yen. Ayan, sinama ko na pa yung barya. At pag i-convert natin yan sa peso, ang halaga po niyan is, eto po, 6,084 pesos. Bali, meron pa akong dito, 10,000 yen. Tapos, tagwa 1,000 yen na 6. Yan, 1,000 yen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,000. And, ito po, 58, 50, 55, 56, 57, 58. Ayan po. 16,058 yen. So, ito nga po pala lahat ng sinahod ko. Yung income ko po nung last April and May. At ngayon ko lang po nakuha ito. Kasi po last month, hindi po ako nakatanggap ng sahod. Sa kadahilanan po niyan is hindi ko po na-reach yung minimum payout. Kasi po dito sa Japan, bago mo makuha yung sahod mo sa YouTube, kailangan ma-reach mo yung 8,000 yen bago mo makuha ito. 8,000 yen po yung andito guys, yung minimum payout dito. Kaya ayun po, okay lang po yan na hindi tayo nakakuha ng sahod last month. Ang importante po is may nakuha po tayo ngayon. Kasi po alam naman natin na hindi talaga araw-araw is Pasko. Kaya okay na po ito, at least may blessings naman tayong natanggap. So bali okay lang po ito dahil kontento na po ako kung ano po yung meron sa akin. So sasabihin ko din po sa inyo yung nakuha kong income kung bakit hindi ko po siya nakuha. Dahil sinabi ko po sa inyo kanina, ang minimum payout nito is 8,000 yen. So, ang nakuha ko nga po dati nung last is 7,647 yen. Kaya kinapos po tayo ng konti. Kaya sa ngayon po is nakatanggap tayo ng 8,411 yen. Kaya pag plinas natin yan, yun na po yung total na sahod natin na nasa 16,058 yen. So yung kinita po natin dito is ito po yung ipapambayad ko sa residence tax. Ito po yung ito nga po pala yung residence tax na kinita ko sa pagbablog nung last year po. Dahil kahit yung kita ko sa pagbablog, di-declare ko po yung tax nito para ito po yung babayaran kong residence tax ngayong June. Dahil every June nga po pala is dumadating yung mga tax natin. At sabihin ko sa inyo kung magkano po yung tax ko sa pagbablog ko dito sa YouTube. At babayaran ko nga po pala is ito po, 9,500 yen. Ito po yung babayaran kong residence tax ko sa pagbablog ko nung kita ko nung last year. Ayun, sa mga nagtatrabaho naman po dito sa Japan, alam nyo naman po ito na every June is dumadating po yung tax natin. At pwede nyo naman pong bayaran ito ng isang bagsakan or bayaran ito ng 4 na beses. Pero may due date po ito. Kung babayaran nyo po ito ng isang bagsakan sa mga magbabayad ng residence tax, ang deadline po niyan is hanggang June 30 po. Pero kung gusto nyo naman po siyang bayaran ng 4 na beses, ang due date po niyan is June, August, November, tsaka
February. So sa akin po napag-desisyonan ko na rin na bayaran ko na lang ito ng isang bagsakan para wala na rin po akong poproblemahin sa susunod na buwan. Pero yung income ko sa company na pinagtatrabahoan ko is kinakaltas na po yan sa sahod ko, every month po yan. Pero sa iba naman po is binabayaran naman po nila ito ng 4 na beses sa isang taon. Or pwede naman itong isang bagsakan, depende po yan sa kanila. Kaya yung residence tax na binabayaran ko is 2 po. Isa po sa pagbablog ko at isa rin po sa sa kita ko sa company ko. Or ito po yung kinakaltas sa sahod na namin every month. Pero para sa akin po, mas okay na po yung kinakaltas yung residence tax ko sa company ko na every month. From June this year hanggang May next year. Para saktong isang taon po yun. Dahil every year po talaga is nagbabago talaga yung presyo ng residence tax natin. Yung sa akin po, yung babayaran ko is medyo tumaas po. Sa kadahilanan na rin po na tumaas din po kasi yung annual income natin sa pagtatrabaho dito sa Japan. And again, yung residence tax ko nga po pala is 2. Isa po dito sa pagbablog at isa na rin po sa, sa binabayaran namin sa company namin. Diba guys, dito po sa Japan, tax is life. Okay po, papunta ako ng Family Mart ngayon para magbayad ng residence tax. Habang hindi pa po maulan sa ngayon at medyo maambon lang po. Time check, 1:15 na ng hapon. At hiramin ko muna itong bike ni Rika Chang. Ito muna yung gagamitin ko sa ngayon. Nandito na po ako sa Family Mart ngayon at magbabayad na tayo ng tax natin. Tax paid na po tayo. Ang next nga pala na pupuntahan ko is bibili muna po ako ng bigas sa Labo. At medyo malapit lang naman po kasi yung supermarket dito sa amin. Medyo umaambon na po dito. At sana makauwi tayo ng na hindi basa sa ulan. Kaya medyo bibilisan ko lang pong bumili para hindi po tayo maabutan ng ulan. So bibili po ako ng bigas. At buti na lang dito sa loob ng grocery is malamig-lamig po. Bandang dulo po kasi yung bilihan ng bigas dito kaya punta tayo dun. Ito po, bili tayo ng 5 kilos. Okay na to, 5 kilos po. Punta lang muna po tayo dun sa mga luto na pagkain. Sa dulo din. Dulo to dulo kasi yung pupuntahan natin. Bilihan ng bigas dito po. Tapos sa dulo naman po yung yung mga bilihan po na mga lutong pagkain. So meron silang egg sandwich and chicken katsu. Kuha muna siguro tayo ng yakisoba. And mura pa yung yakisoba nila dito. Tapos meron silang obento. Ayan, iba't ibang klaseng obento. Meron pa sa baba. Meron pang curry or curry. Tapos dito naman po mga tonkatsu na. Yan, tonkatsu with tartar sauce. Ayan, mga burger bento. Dami po mga pagpipilian. Dito naman po mga onigiri. Tayo po mga types of onigiri dito, yung mga iba't ibang flavors. Ayan po, dami po mga lutong pagkain dito na pagpipilian. Meron pang maki. Ayan, kuha na rin siguro ko ng manok. At may ulam kami ni Rika Chang. Ayan. Tag-isa ka po kami. Isang, 2 fried chicken na malaki. Para po sa aming 2 to. At kay Rika Chang naman po itong yakisoba. Yakisoba tsaka manok po para sa kanya. Ayan. Para hindi po siya magutom. Ayun, kakarating ko lang po ng bahay at kakagaling ko lang po kasi kanina sa may Lamo Supermarket para bumili ng bigas. Ito po yung pinamili ko kanina guys. At syempre, bumili rin ako ng pagkain namin para kay Rika Chang. Pero itong bigas na po is hindi po ito para sa amin ni Rika Chang, kundi magbibigay po tayo ng blessings. Gusto ko pong mag-share ng blessings to show my appreciation kasi ito pong kinita ko sa YouTube is galing din po ito sa inyo. And sobrang na-appreciate ko po yun. Kaya maraming salamat po sa sumuporta sa akin. At sa mga subscribers, sa mga nanonood po, thank you so much po. Dahil blines nyo po ako sa paraan po na panonood ng aking mga vlogs. So sa ngayon, tayo naman po yung mag-share ng blessing sa ibang tao. At yun po yung pagbibigay natin ng bigas. Kasi po dito sa Japan, talagang tumataas na po ang mga bilihin. Lahat po yan tumataas na po. Kaya gustong gusto ko po talaga mag-share ng blessings. And again, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, maraming salamat po. At sana po pagpalain pa po tayo lalo.
thank you din po kay Lord dahil talagang hindi niya po tayo pinabayaan at siya lang po talaga yung number one provider natin. Kasi nga po, God will provide everything. Talagang never niya tayo papabayaan basta lagi lang po tayong manalig sa Kanya. Talagang wala pong imposible sa buhay natin. Basta wag lang po natin siyang kakalimutan. Lagi lang po tayong magdasal. Okay po, andito tayo sa apartment kung saan tayo magbibigay ng blessings para po sa kanila. Talagang matagal na po kaming magkakilala, guys. Simula po nandito ako sa Japan noon, bago-bago pa lang po ako eh. Sila na po yung unang kumausap sa akin doon. At lalong-lalo na po, naging katrabaho ko pa po sila dati sa una ko pong trabaho noon. Talagang sila na po yung tumayong guardian para po sa akin. Talagang malaking pasasalamat ko po sa kanila. Kaya ito po, bibigay po natin itong bigas para po sa kanila. So, dito po yung room nila. Kakatukin na lang natin sila or magdo-doorbell. O te, kumusta? Ito. Dito te. Bibigyan lang ako sa inyo te. Malaking tulong to. Wow. Bigas. Wow. Ayan. Thank you. Thank you. Bang, laki ano to ha? Laki ano, te. Bigas, ha? Ingat kayo te. Ay, thank you. Namiss ko kayo. Dati kasi ng kapitbahay guys. Thank you. Sige te, ingat kayo. Ikaw, Next time ulit kita tayo te. Sige, thank you. So, okay po. Talagang napakasarap pong magbigay ng blessings. Mas masaya pa yan, lalo na po bukal po talaga sa kalooban natin. At kung ano po yung meron sa atin, syempre, kailangan magbigay pa rin po tayo. Mas okay po talaga yung magbigay tayo na walang hinihinging kapalit. At ang masasabi ko po sa inyo is it's better to give than you receive. Yun po talaga yung importante. Kahit sino pong mga kaibigan ko, mga kakilala ko, lalong-lalo na po sa mahal ko sa buhay, si Rika Chang po, yun po yung lagi nilang ina-advise sa akin na magbigay ka kung ano yung meron sa iyo. At yung kaya mong ibigay, yun yung ibigay mo para din po na makashare ka at makabigay ka rin ng blessing sa iba, di ba? But anyways, ayun po, tumigil na po yung ulan dito sa wakas at nandito lang ako sa may park saglit para po magpahinga at saka magpahangin din po. At alam nyo na rin po kasi na may bagyo ulit dito sa Japan, kaya yung nararamdaman natin is hindi na po ulan kundi yung yung lakas ng hangin dito. So ayun po, hanggang dito na lang muna po tayo at bago po ako magtapos, wag niyong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button below para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at keep safe po everyone, lalo na po sa mga nakatira dito sa Japan. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na mga vlogs ko. Chane!